Mga may init na balita, mga isyong napapanahon. Mga up-to-date na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo. Ito ang Mabilis lang to. Breaking news, kakapasok lamang po na balita. Inaresto na po si Senador Rodante Marcoleta ng Philippine National Police. Yan ay matapos po kasuhan siya ng plunder, At yun nga po, ibinabana ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban sa kanya. At kabilang din po sa inaresto ang tatlong iba pa, kabilang na si Mike Defensor. At dadalhin po sila sa Quezon City Jail sa Payatas. At samantala, umpisahan natin ang balitaan sa magandang ipinamalas ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Wimbledon Championships. Pasok na po si Ayala sa round of 16 matapos talunin ang defending champion na si Iga Swiatek sa third round ng nasabing torneo. Head-on ang naging labanan ng dalawang Rafa Nadal Academy alumni sa kanilang muling pagharap this time sa grass court. Dikdikan ang naging laban ni Ayala at Swiatek sa first set. Unang nakuha ni Ayala ang lamang 3-2. Lagi rin bumabawi ang Polish netter para di lumayo ang score sa laban. Sa 7-point tie break ng first set, lamang si Swiatek pero tumama ang bola sa net para maitabla ni Ayala ang score. Dito na nakuha ni Ayala ang momentum para makuha ang first set 7-6. Hindi na huminto si Ayala sa pagpasok ng second set. Agad itong lumamang 3-0. Sinubukan pang humabol ni Swiatek pero napigilan na siya ni Ayala 6-2. Sa kanyang court interview, emosyonal na ibinahagi ni Ayala ang kanya naging laban. Yeah, of course, this is one of the biggest matches of my life for sure. And this is my dream court, so I'm really happy with the atmosphere that you guys gave. Thank you so much for cheering me on. This achievement may seem small, but for someone who grew up in the Philippines and you know, I went to train with my brother and my grandfather every day after school with my ruffled socks and my light up shoes and chubby cheeks. So to her, this is everything. Kaugnay niyan, umani ng reaksyon mula sa iba't ibang sikat na personalidad ang pagkapanalo ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa laban nito kontra Iga Swiatek. Maski nga si Pangulong Bongbong Marcos, pinanood din ang laban. A-star, ito naging comment ni Maria Sharapova sa pagkapanalo ni Ayala na siya ring tennis idol ng dalaga. Naiyak naman sa tuwa ang isa sa mga bestie ni Ayala na si Evelise sa kanyang pagkapanalo. Pati nga ang boxing legend at fighting pride ng bansa na si Manny Pacquiao nag-comment ng Philippine flag emoticon at hands up para kay Ayala. Vamos! Ito naman ang reaksyon ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa pagpasok nito sa third round. Go Philippines naman ang naging comment ni Apple Diap. Bumati rin sina Gabe Norwood, Coach Chot Reyes, Ann Curtis, Janine Gutierrez, Georgina Wilson at iba pa. Samantala, bago magbigay ng update sa kanyang working visit sa Canada si Pangulong Bongbong Marcos, ay napanood nito ang last set ng laban ni Ayala. Ayon sa Pangulo, marami pa rin anyang ibubuga si Ayala at naging tunay na inspirasyon nga ito lalo na sa mga kabataang Pilipino. Congratulations, Alex. Keep it up. We'll all be here. The whole Filipino nation is cheering you on. At we know that you are fighting or making proud and bringing luster and honor to the Philippines. Keep going, keep going, keep going. We are behind you. Sa pagpasok ni Ayala sa round of 16 ng Wimbledon Championships ay umangat ang live ranking nito. Mamaya, muli nitong makakaharap ang Italian netter na si Jasmine Paolini. Umangat sa 28th spot ang live ranking ni Ayala matapos ang dalawang panalo nito sa Wimbledon Championships. Una nitong tinalo si Renata Zarazua.
Sumunod si Maya Joins. At ang huli, ang defending champion na si Iga Swiatek. Familiar foe naman ang makakalaban ni Ayala sa round of 16, ang tennis world's number 70 na si Jasmine Paolini. Huling nagarap ang dalawa sa Dubai Open, kung saan tinalo ni Ayala si Paolini sa second round. Sa post-match interview ni Ayala, inamin itong hindi naging madali para sa kanya ang naging panalo kay Paolini sa Dubai Open. Pero magfo-focus ito kung paano niya i-improve ang kanyang laro sa grass court. It was not an easy match in Dubai for me, and it will not be an easy match here either. But then again, every match is a different story, so I'm gonna do my best to prepare for that one and focus all my energy in trying to improve and do better. Yeah. Susunod, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasado na ngayong araw. NCRPO naka-full alert status. At update sa lagay ng panahon, alamin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Mabilis Lang To. Mga kapamilya, kayo po'y nanonood ng ABS-CBN sa All TV2. Kaya tara na! Sabay-sabay tayong magsaya dahil hinahanap-hanap kita, kapamilya, sa All TV2. Talak! Mas matalino ako dahil ang AI walang karanasan. Okay lang ang imbensyon. Basta alam mo ang iyong limitasyon. And I thank you! Lagapak! Puro pang matatalino yun. Yung pang kanal naman. Kahit kanal tayo, dapat nag-aaral tayo. Iba yung review ko yung Hahagal pa ka sa good vibes sa... Hindi naman ako galit, baby. patingin nga ng hindi galit. Galit ako, pre, tsura mo. Ikaw galit. It's showtime! Lahat tayo member ng 4Ps. Sasali ako! 4PM Sine. Benta ang takot at tawa sa Buy Now, Die Later. Tanggalin mo yung sumpang binigay mo sa amin. Love wins sa The Third Party. Habang maaga pa, tapusin na natin. Maganda ka pa rin. Ito naman. Pa-fall sa Catch Me, I'm in Love. Will you be my girlfriend? Blockbuster ang kilig sa Just the Three of Us. Okay, baby. Thank you. At damhin ang pagmamahal sa kailangan kita. Lahat ng magaganda nangyari sa akin dahil sa'yo. 4Ps, 4PM, Cine for All. Ang ganda ni Lena Pai, no? Kapamilya Gold Hits, 4PM. Bubuhos ang mga damdamin gabi-gabi sa ating primetime bida. Tuloy ang pagpapatrol. Anumang hamon, anumang panahon. Sama-sama pa rin tayo gabi-gabi. Raragasaan aksyon. Malubha ang pasyente. Kailangan niyang maoperahan agad. Malaki matutulong ng trabaho ito. Hindi lang sa'yo, pero magbabago rin ang buhay ng pamilya mo. Nag-aagaw buhay ang asawa mo. Bigay mo na lahat. 3, 2, 1, action! Kailangan po namin ang tulong ninyo. Wala kami pera. Si Mr. Chan na magdadala sa atin kay Tigre. Kailangan lang natin sumusundan, tapos doon natin sila i-trap. Kinakailangan mahuli natin si Tigre. Sigurado ka ba dito sa trabaho pinasok natin? Sana lang sulit ang babayad sa atin. Mukhang buhay natin nakataya dito, Gabo. Excuse me. Aray! Aray! Ah! Aray! Ikaw na naman. Ano, ikaw na naman? Bastos ka talaga. Ano? Gusto mo ulikan kita? Ano? Alam mo ba kaya CIA ako? Habulin sila! Ang hari ng tondo. Ito todo ang sagpaan. Ikaw yung pamatay sa magulang ko, di ba? Mayroon may gustong magpabagsak ng gobyerno? Destabilisasyon. Si General ang eksperto dyan. Pwede ka lang. Baba! Kailangan na natin wakasan ang kasamaan ni Carillo. Kung sino man nasa likod ng krimen, you will be found. Justice will be served. Nakakaasa ka, Madam President. Kailangan mapabagsak na natin yan si General Carillo. Mahanap natin si Reyes.
Mahanap natin siya. Walang mangyayaring masama nun. Kasi masamang damo yun. Lumabas ka dyan! Magpakita ka sa akin! Hindi kaya mawawala ng isang panganak. Pahanapin mo si Marcos. Gusto ko kasi sanang ipa-DNA test. Baka si Alan si Gabriel. Karapatan niya malaman ang totoo. Sigurado ako maiintindihan niyo kung bakit mo yung nagawa. Ambus kami! Ang mastermind ng lahat ng kaguluhang nangyayari ngayon. Bubugso ang tensyon. Nakausap ko yung kontak ko sa ospital. Narinig niya nang nagising na daw si Claudia. Ibalik mo sa akin kung ano yung kinuha mo. Hindi ko alam kung nasa ng USB. Vincent? Claudia, nasan ka? Dito ako sa rest house sa San Felipe. Hello, Arthur. Nakita mo ba yung phone ko? Naiwan ko yata dyan. Claudia! Claudia? Papasukin niyo ako. Alam ko nandiyan si Claudia. Raja, sinuwi ko sa unit. Naglabas kami ng 10 million pesos for Stella's arrest. Kasama ko pa si Stella. Ginala ko. Balak niyang sumuko. Morales! Taas mo kamay! Araw-araw kitang susurpresahin. Mula ngayon ang safe zone mo. Ako na. Hindi kayo pwedeng dalawa hanggat tutol sina mama at papa. Anong kaya mong ibigay sa kanya? Kayo na pamilya niya. Huwag niyo na siyang pahirapan. Mahal na mahal ko po talaga si Song Yan. Kahit mawala kami ng papa mo, pipiliin mo pa rin si Song Yan? Malupit ang hagupit ng ating primetime bida. Naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office bilang paghahanda sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa NCRPO, nagsimula ang status alas 5 ng hapon kahapon para masiguro ang kaayusan ng impeachment trial sa Senado. Kasabay nito, nag-deploy ang Philippine National Police ng kabuuang 6,630 na pulis. Sa mga ito, 3,250 ang paligid ng Senate Complex, habang 2,900 ang Civil Disturbance Management personnel ang naka-standby. Bumuo rin ang PNP ng isang Special Task Group na nakafocus sa lahat ng security operations habang ongoing ang trial. May mga pulis din na nakaposisyon sa North, Front at South sections ng Jokno Boulevard para maging maayos ang daloy ng trapiko. Samantala, tungkol naman sa posibleng pagharap ni VP Sara sa trial, sinabi ng kanyang kampo na nakadepende ito sa takbo ng paglilitis at kung kakailanganin, kailangan ng hindi bababa sa 16 votes o 2/3 ng senator judges para makonvict ang bise. Kung makonvict, maaari siyang matanggal sa pwesto at madisqualify sa paghawak ng anumang government position sa hinaharap. Magsisimula na mamayang alas 2 ng hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito, formal nang maglalatag ang kanilang mga testigo, dokumento at iba pang ebidensya ang magkabilang panig. Si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang Philippine official na na-impeach ng House of Representatives ng 2 beses, taong 2025 at 2026. Sa ikalawang impeachment case, 4 ang articles of impeachment ang inaprubahan ng Kamara. Kahit nakaayos mula Article 1 hanggang Article 4 ang impeachment complaint, hindi ito susundin ang order ng prosecution. Uunahin nila ang Article 4 na tumatalakay sa mga paratang ng assassination plot. Uusigin ang kaso ng 11-member House Prosecution Panel na pinangungunahan ni Batangas Representative Jervy Luistro. Samantala, 16 lawyers naman ang sa defense team ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Sheila Sison. Aabot sa 92 trial days ang paglilitis. May 62 days ang prosecution para talakayin ang kanilang kaso, habang 30 days naman ang para sa depensa. Sa pagdinig, ang prosecution ang mauunang magpre-present ng mga witness at evidence. Sa kabuuan, may 57 witnesses ang prosecution at 90 witnesses ang depensa. Update naman tayo sa lagay ng panahon. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng gabi o sa Miyerkules ng madaling araw ang super typhoon na may international name na Bavi. Tatawagin itong Bagyong Inday. Ayon sa Pag-asa, oras na pumasok ng PAR ang super typhoon ay lalapit ito sa Batanes, pero mababa naman ang tsansang maglandfall o tumama sa kalupaan ng bansa. Pero babala ng Weather Bureau, makakaranas ang malaking bahagi ng bansa ng malakas na pagbugso ng hangin. Palalakasin din ito ang habagat
na magdadala ng mga pag-ulan at thunderstorm sa Huwebes sa kanlurang bahagi ng bansa. Ngayong umaga, namataan ng bagyo 2,300 kilometers silangan ng Luzon. May lakas ng hangin na 215 kilometers per hour at pagbugsong 265 kilometers per hour. Kumikilos ito kanluran, hilagang kanluran, papalapit ng par na may kabagalan sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa rin nakataas na gale warning, pero paalala ng Weather Bureau, mag-ingat pa rin ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa pagpalaot sa mga nabubuong thunderstorm bandang hapon o gabi. Sa ibang view, inyong makikita malayo pa ang bagyo sa ating bansa at wala pang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Yun namang southwest monsoon ay hindi umaabot sa ating bansa. Kaya sa araw na ito, maganda at maliwalas na panahon ang ating inaasahan, hindi lamang sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos na ulan sa bandang hapon o sa gabi. Susunod, dagdag bawas sa presyo ng petrolyo nakaamba bukas. At America's sweetheart Taylor Swift at Kansas City Chiefs star Travis Kelce ikinasal na nitong weekend. Sa pagbabalik yan ng Mabilis lang to. Simula ngayong Lunes, Malubha ang pasyente. Kailangan niyang maoperahan agad. Malaki matutulong ng trabaho ito. Hindi lang sa'yo, pero magbabago rin ang buhay ng pamilya mo. Nag-aagaw buhay ang asawa mo. Bigay mo na lahat. 3, 2, 1, action! Kailangan mo namin ang tulong ninyo. Wala kami pera. Dalawang grupo. Uy! Taray ko! Uy! Bulat ka ba? Ako? Bulat? Laki-laki ko? Hindi niyo ako nakita? May bitaw to ah! Nalilitan ba kayo sa amin? 2, 3, pause! Tumabay lahat ng mga Pinoy! Hoy! Kong! Hey! Pat! Joy! Tumabay lahat ng mga Pinoy! Hoy! Kong! Hey! Pat! Joy! Isang misyon. Team, palabas na yung target. Resource on target. Susundan natin siya. Si Mr. Chan na magdadala sa atin kay Tigre. Kailangan lang natin siya masundan, tapos doon natin sila i-entrap. Kinakailangan mahuli natin si Tigre. Sigurado ka ba dito sa trabaho pinasok natin? Sana lang sulit ang babae sa atin. Mukhang buhay natin nakataya dito, Gabo. Sam, positive. Magtutulungan nga ba Humin yung pera at saka mga ginto yung hawak nila dun sa loob. o magsasalpukan? Excuse me! Ay! Aray! Ikaw na naman! Ano, ikaw na naman? Bastos ka talaga! Ano, gusto mo ulikan kita? Alam mo ba kaya CIA ako? Walang magpapatinag simula ngayong Lunes. Habulin sila! Ang hari ng tondo. Ito todo ang sagpan. Coco Martins, Sigabo. Ang init ng dugo. Ikaw yung pumatay sa magulang ko, di ba? Hindi basta-basta kumakalma. Mayroon may gustong magpabagsak ng gobyerno? Estabilisasyon. Si General ang eksperto dyan. Pwede ka lang. Kailangan na natin lakasan ang kasamaan ni Carino. Sa huling 3 linggo, Kung sino man ang nasa likod ng krimen, you will be found. Justice will be served. Asa ka, Madam President. Kailangan mapabagsak na natin yan si General Carrillo. buhay ang magiging kapalit sa pagtupad ng misyon. Mahanap natin si Reyes. Mahanap natin siya. Walang mangyayaring masama nun. Kasi masamang damo yan. Lumabas ka dyan! Magpakita ka sa akin! Hindi kaya mawawala ng isa pang anak. Mahanapin ko si Marcos. Gusto ko kasi sanang ipa-DNA test. Baka si Alan si Gabriel. Karapatan niyang malaman ang totoo. Sigurado ako maiintindihan niyo kung bakit mo yung nagawa. Tungkulin mong makialam sa mga nangyayari. May ambush kami!
Ang mastermind ng lahat ng kaguluhang nangyayari ngayon. Blood versus duty. The duty lives on. Sa huling 3 linggo, Nakausap ko yung kontak ko sa ospital. Narinig niya na nagising na si Claudia. wala nang ligtas na lihim. Ibalik mo sa akin kung ano yung kinuha mo. Hindi ko alam kung nasa ng USB. Wala nang awat ang kasamaan. Vincent? Claudia, nasan ka? Dito ako sa rest house sa San Felipe. Hello, Arthur. Nakita mo ba yung phone ko? Naiwan ko yata dyan. Claudia! Claudia! Wala ka nang dapat palagpasin. Papasukin niyo ako. Alam ba na dyan si Claudia? Raja, sino ikaw? Sino ito? Naglabas kami ng 10 million pesos for Stella's arrest. Kasama ko pa si Stella. Kinala ko. Balak niyang sumuko. Morales! Taas mo kamay! The Alibi. Ang buong katotohanan. Ang huling 3 linggo. Ang pagbabalikang matagal na hinintay. Araw-araw kitang susurpresahin. Mula ngayon ang safe zone mo, ako na. Tingin ko in love tong si Dr. Shu ngayon. Nararamdaman ko yung kiliti ng kaligayahan sa simoy ng hangin. Pilit pa rin tinututulan. Bakit may music dyan sa ospital? Nasa mall ako ngayon, kakain lang. Sino kasama? Hindi kayo pwedeng dalawa. Hanggat tutol si na mama at papa. Hindi mo ba makuha? Tanungin mo ang sarili mo. Deserve mo ba siya? Anong kaya mong ibigay sa kanya? Kayo na pamilya niya. Huwag niyo na siyang pahirapan. Mahahanap pa ba ang totoong kaligayahan? Ngayong gabi, dapat umuwi ka. Ma, pa, may boyfriend na po ako. Mahal na mahal ko po talaga si Song Yan. Kahit mawala kami ng papa mo, pipiliin mo pa rin si Song Yan. Fireworks of My Heart. Weeknights, 10:15 p.m. Bubuhos ang mga damdamin gabi-gabi sa ating primetime bida. Tuloy ang pagpapatrol. Anumang hamon, anumang panahon, Sama-sama pa rin tayo gabi-gabi. Raragasa ang aksyon. Malubha ang pasyente. Kailangan niyang maoperahan agad. Malaki matutulong ng trabaho ito. Hindi lang sa'yo, pero magbabago rin ang buhay ng pamilya mo. Nag-aagaw buhay ang asawa mo. Bigay mo na lahat. 3, 2, 1, action! kailangan mo namin ang tulong ninyo. Wala kami pera. Si Mr. Chan na magdadala sa atin kay Tigre. Kailangan lang natin siya masundan, tapos doon natin sila i-trap. Kinakailangan mahuli natin si Tigre. Sigurado ka ba dito sa trabaho pinasok natin? Sana lang sulit ang babae sa atin. Mukhang buhay natin nakataya dito, Gabo. Excuse me! Aray! Aray! Ikaw na naman! Ano, ikaw na naman? Bastos ka talaga! Ano, gusto mo ulikan kita? Ano? Alam mo ba kaya CIA ako? Habulin sila! Ang hari ng tondo. Ito todo ang sagpaan. Ikaw yung pamatay sa magulang ko, di ba? Mayroon may gustong magpabagsak ng gobyerno? Destabilisasyon. Si General ang eksperto dyan. Pwede ka lang. Baba! Allahu Akbar! Kailangan na natin wakasan ang kasamaan ni Carillo. Kung sino man nasa likod ng krimen, you will be found. Justice will be served. Nakakaasa ka, Madam President. Kailangan mapabagsak na natin yan si General Carillo. Mahanap natin si Reyes. Mahanap natin siya. Walang mangyaring masama noon. Kasi masamang tamo yun. Lumabas ka dyan! Magpakita ka sa akin! Hindi kaya mawawala ng isa pang anak. Mahanapin mo si Marcos. Gusto ko kasi sanang ipa-DNA test. Baka si Alan si Gabriel. Karapatan niya malaman ang totoo. Sigurado ako maiintindihan niyo kung bakit mo yung nagawa. Ambus kami! Ang mastermind ng lahat ng kaguluhang nangyayari ngayon. Bubugso ang tensyon. Nakausap ko yung kontak ko sa ospital. Narinig niya na nagising na si Claudia. Ibalik mo sa akin kung ano yung kinuha mo. Hindi ko alam kung nasa ng USB. Vincent? Claudia, nasan ka? Dito ako sa rest house sa San Felipe. Hello, Arthur. Nakita mo ba yung phone ko? Naiwan ko yata dyan. Claudia! Claudia? Papasukin niyo ako. Alam ba na dyan si Claudia? Raja, sino ikaw? Sino ito? Naglabas kami ng 10 million pesos for Stella's arrest. Kasama ko pa si Stella. Kinala ko. Balak niyang sumuko. Morales! Taas mo kamay!
Araw-araw kitang susurpresahin. Mula ngayon ang safe zone mo, ako na. Hindi kayo pwedeng dalawa hanggat tutol sina mama at papa. Anong kaya mong ibigay sa kanya? Kayo na pamilya niya, huwag niyo na siyang pahirapan. Mahal na mahal ko po talaga si Songyan. Kahit mawala kami ng papa mo, pipiliin mo pa rin si Songyan? Malupit ang hagupit ng ating primetime bida. Update po tayo sa pagkakaaresto kay Senador Rodante Marcoleta. Nanindigan ng CIDG na inaresto nila ito pero ayon naman sa kanyang mga abogado ay kusang sumuko daw ang senador at dinala nga ito sa courtroom ng Sandigan Bayan. Nahaharap po si Senador Marcoleta sa kasong plunder. Non-bailable po ito. Kaugnayan sa pagtanggap daw niya ng halagang aabot sa 75 million pesos mula sa tatlong individual kabilang na si Mike Defensor. Yan po ay para sa kanyang kampanya. Pero para naman sa DOJ, ang sinasabi nila ay pasok ito sa plunder dahil nga hindi ito isinama ni Senador Marcoleta sa kanyang SALN at maging sa SOSE. Samantala, abiso sa mga motorista, magpakarga na po kayo sa mga gasolinahan dahil nakaamba na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa Means of Platts, Singapore, posibleng sumipa ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. 2 pesos and 15 centavos hanggang 3 pesos and 15 centavos ang maaaring oil price hike sa kada litro nito. 2 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 40 pesos naman o 3 pesos and 40 centavos naman ang maaaring itaas sa per litro ng kerosene. Habang posible naman ang rollback na 30 sentimo sa gasoline o pwede ring tumaas ng 30 sentimo. Nakadepende po yan sa pinal na oil price adjustments sa anunsyo mamayang tanghali ng Department of Energy na siya nagtatakda kung ilan ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Nakapagtala ang Quezon City ng malaking pagtaas sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 matapos umakyat ng 265% ang mga kumpirmadong kaso sa loob lamang ng 3 linggo. Ayon yan sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Mula sa 23 confirmed cases na naitala mula May 21 hanggang June 10, umabot ito sa 84 cases sa pagitan ng June 11 hanggang July 1. Dahil dito, pumalo na sa 146 ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Quezon ngayong taon. Batay sa datos ng QC Health Department, pinakamataas ang naitalang kaso sa District 4, kasunod ang District 1. Nanguna naman ang Barangay Doña Imelda na may 11 kaso, habang may tig-4 na kaso ang mga barangay ng Culiat, Salvacion, Santa Teresita, Santo Cristo, Sauyo, Socorro at Tandang Sora. Lumabas din sa surveillance report na pinakamataas ang bilang ng mga nahawa sa mga batang 14 na taong gulang pababa na kumakatawan sa 30% ng kabuuang kaso. Patuloy ngayon ang Quezon City LGU sa disease surveillance at case monitoring upang agad na matukoy ang anumang posibleng pagdami o clustering ng mga kaso sa lungsod. Kasabay nito, muling hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na sundin ang mga pangunahing hakbang para makaiwas sa COVID-19. Kabilang dyan ang pagsusuot ng face mask at palagiang paghuhugas ng kamay. Ikinasal na ang America's sweetheart na si Taylor Swift at footballer na si Travis Kelce nitong weekend sa Madison Square Garden sa New York. Sa post ng Kelce Brothers, makikita ang Just TNT married sa jumbo screen ng Madison Square Garden. Dinalho nito ng kanilang mga pamilya na inofficiate ni Adam Sandler. Wala ring bridesmaid at groomsmen ang dalawa. Si Austin Swift ang nagsilbing man of honor ni Taylor, habang si Jason Kelce naman ang best man ni Travis. Inilarawan naman siya ni Taylor na si Robin Gentry na parehong umiyak, tumawa, umayaw, nag-hug at nag-kiss ang newlyweds na tinaguriang wedding of the century. At yan ang mga balita ngayong araw, ngayong umaga. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. Ako po si Michelle Giliang.
I-like at i-follow din ang aming social media accounts para laging updated. Ako po si Ralph Lopez. Magkita-kita tayong muli bukas, 10:30 ng umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapamilya, kayo po'y nanonood ng ABS-CBN sa All TV 2. Kaya tara na! Sabay-sabay tayong magsaya dahil hinahanap-hanap kita, kapamilya, sa All TV 2. Buenos dias sa mga taga Zamboanga. Good morning naman sa lahat ng mga misis dito sa studio. At syempre saan mang panig ng mundo, ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, comeback is real. Dating nabash sa di pagsabay-sabay, ngayon magpapaindak sa P-pop ang Destiny. Di na magtatago, ready na ako, muloy magbabago. Hear me loud, no more echo. Murang deals at panalong mabibilhan. Tara na sa Moraita Avenue, ang bagong shopping guide ng mga kamisis. Mga kamisis lang yata ang paborito ang salitang mura. Murang damit, murang gamit. Gusto mo ba ng pakbet na may Batanggenyo twist? Pakbet with Bagoong Balayan.